Genesis 3:19. Let's go. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka uuwi. Yun, natatawa na lang ako tuwing maririnig ko ang mga katagang ito sa mga Pilipino, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Maririnig ito sa karamihan nila dahil ang katotohanan na pinakamangmang sa siyensya, ang Pilipinas ayon sa 2018 PISA result. Naku po, DepEd, kumilos ka naman, kawawa ang mga Pinoy. Kaya wala tayong alam sa pinagmulan ng mga nabubuhay na organismo sa mundo. Sinadya nilang maging mababa ang kalidad ng edukasyon upang mapadali ang pagkontrol sa mga mamamayang Pilipino at mapadali ang trabaho ng mga ganid at syempre mapangalagaan ng biggest scam of all time, ang relihiyon. Pero pag-usapan natin ang pinakatanyag na hypothesis tungkol sa pinagmulan ng bawat nabubuhay na organismo sa mundo, ang abiogenesis. Ang buhay ay lumitaw ng natural mula sa walang buhay na bagay o organic molecules sa pamamagitan ng prosesong kemikal. Walang papel ang mahika ng Abrahamic Sky Daddy. Mula sa primordial Earth condition, humigit kumulang na 4 na bilyong taon na ang nakakalipas, ang Earth ay nagkaroon ng kakaibang kapaligiran. May mainit na temperatura at may matinding volcanic activity. Isang kapaligiran mayaman sa mga gas tulad ng methane, ammonia, hydrogen, and water vapor. No oxygen in the air o tinatawag nilang anoxic condition. Ang mga kondisyong ito ay mahalaga para sa mga reaksyong kemikal na hindi madaling mangyari ngayon. Pero ito ay nagsimula ng reaksyong kemikal na nagpasimula ng pagbuo ng mga simple organic molecules. Sa ilalim ng mga kondisyong ito, nabuo ang mga simpleng organikong molekula na batay sa carbon. Ang mga eksperimento tulad ng sikat na Miller-Urey na eksperimento noong 1953 ay nagpakita na kapag nas-stimulate ang atmosphere ng Earth at magdagdag ng kidlat o kuryenteng enerhiya, maaaring gumawa ng mga amino acids, the building blocks of protein. Ang iba pang mga molekula na nabuo sa ganitong paraan ay kabilang ang sugar, fatty acids, nucleotides. Ito naman yung mga building blocks ng RNA at DNA. Dumako naman tayo sa polymerization into complex molecules. Ay nag-uugnay ang monomers at bumubuo ng mas malaking malakadenang struktura o polymers. Ito ay parang mga beads sa mga necklace na kasama ang mga simpleng molekula tulad ng RNA and DNA. Ito ay mga chain of nucleotides kasama ang protein. This step might have happened in an environment like mababaw na pond, mga tidal pool, deep sea hydrothermal vents, mga ibabaw ng luwad na maaaring mag-catalyze ng mga reaksyon. Sumunod ang formation of protocells. Ang protocell ay maliit na bula na ginawa mula sa mga molekula tulad ng taba na maaaring humawak ng iba pang mahahalagang molekula na nagsisilbing tulay ng chemistry and biology upang mabuo ang unang simpleng organismo. Isa rin ang RNA world hypothesis na nagmumungkahi na ang buhay ay nagsimula sa RNA, hindi sa DNA tulad ng isang enzyme tinatawag na ribosomes upang tumulong sa mga reaksyong kemikal. Kaya din itong kopyahin ang sarili nito. Mahalaga ito upang maunawaan paano nagsimula ang buhay sa simpleng kemikal nang hindi nangangailangan ng ganap na buong cell agad-agad. Additional evidence ng abiogenesis. Ito yung lab synthesis of biomolecules. Ito yung RNA, protein, and lipids that can form under early Earth-like condition. Hydrothermal vents chemistry, suitable condition for life's chemistry. Yung ancient microfossil isotopes. Ang buhay ay umiral ng maaga sa kasaysayan ng Earth. Ito ay simple summary ng abiogenesis mula sa simple molecules, naging organic molecules, tumuloy sa proseso ng polymers ng RNA at protein, naging protocell, nagkaroon ng kakayahang self-replication, evolution, and yun na, life. Tandaan mo, hindi magic ni Sky Daddy ang bumuo sa tao. Huwag mong linlangin ang iyong sarili. Dagdag kaalaman, natuklasan ng mga scientifico na ang ilan sa mga parehong pangunahing sangkap sa pagbuo ng buhay tulad ng amino acids at sugars sa mga kometa, asteroid at mga interstellar na ulap, nangangahulugan na mas posible pang may mga alien kaysa sa sinasamba mong Panginoon. Ito ang Osiris-Rex mission, inilungsad noong September 8, 2016.